Breaking news mga kabayan, rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Matagumpay kahit mahigit 20 mga barko ng China ang nasa palibot. Ito ay kinumpirma ng mga opisyal sa seguridad ng Pilipinas. Hindi nakaporma ang China Coast Guard mga kabayan dahil nasa area din ang 2 destroyer ng US Navy. Timing na timing ang rotation at resupply mission ng Pilipinas. BRP Diego silang FFG-07 nasa katubigan na ng Pilipinas. Ang bilis lang panalo dahil ang puwersa ng Pilipinas palakas ng palakas. Ito ang magiging katuwang ng BRP Miguel Malvar at 2 Husarasal class frigate para bantayan ang seguridad ng Pilipinas. China, puro yabang lang. Mula sa West Philippine Sea, naglayag ang 2 barko ng Australia at Canada sa Taiwan Strait. China walang nagawa ayon sa People's Liberation Army Northern Theater Command. Sila ay nakamonitor lang sa galaw ng HMAS Brisbane at HMCS Verity Quebec. Venezuela nag-deploy ng kanilang 2 Iranian-made fast attack boats o tinatawag na Soft Guard class speedboats na armada ng 2 anti-ship missiles upang supilin daw ang banta ng Amerika. Sa tingin niyo ba mga kabayan, kaya ba ng 2 speedboat na ito ang pasa ng Estados Unidos? Re-mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Matagumpay sa kabila ng nasa mahigit 20 mga barko ng China ang nakapalibot sa 2 barko ng Pilipinas. Bagong mga tauhan, mga pagkain at fuel ang dala ng mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas sa isa sa mga detachment natin sa West Philippine Sea. Kahit na mainit ang sitwasyon sa area dahil dinagdagan ng China ang kanilang mga barko at pagsagawa ng China ng water cannon drill, nag-deploy pa ito ng mga speedboat at rigid hull inflatable boat na merong mga nakakabit na armas. Hindi natinag ang Pilipinas at ikinasa ang RORI mission. Ayon sa impormasyong ibinigay ng hindi nagpapakilalang security officials ng bansa sa isang pahayagan, naging matagumpay ang misyon ng Pilipinas at natapos ito ng walang anumang nangyaring masama sa mga tripulanteng Pilipino. Timing na timing din mga kabayan dahil 2 sa mga US Navy destroyer ang nagsagawa din ng routine patrol sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Sa panahon ng nagsasagawa ng RORI mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Hindi man kinumpirma ng mga opisyal ng Pilipinas kung ang mga barkong pandigma ng Amerika ay suportado ang misyon ng bansa, pero malaki ang posibilidad na ito ay isang parte ng paghahanda ng Pilipinas at Amerika bilang magkaalyadong bansa kapag merong ginawang marahas na aksyon ang China. Isa itong patunay na kapag nandyan ang Estados Unidos, patuloy na nagbabantay at nagmomonitor sa West Philippine Sea o South China Sea man, ilag ang China na gumawa ng anumang marahas na akbang laban sa maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Super good news naman mga kabayan. BRP Diego silang FFG-07 nasa West Philippine Sea na ang ikalawang Malvar class frigate at isa din sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas ngayon. Nasa katabigan na ng ating bansa. South Korea, grabe ang bilis nilang gumawa at mag-deliver ng mga barkong pangmalakasan na binili natin sa kanila. Sa bilis ng paglalayag ng barko ng Pilipinas ngayon o bukas man, dadaong na sa Philippine Navy Operating Base. Susubik ang BRP Diego silang FFG-07. Minamaliit man tayo ng China dahil kulang tayo sa lakas. Ngayon, dahan-dahan nang nagbabago ang pananaw nila sa atin dahil ang dating maliit na armed forces ay magiging isa ng kakilakilabot na puwersa na kanilang haharapin kapag tinangka nilang sakupin kung anuman ang dapat ay sa atin. Hindi dito nagtatapos ang delivery o pagdating ng mga barkong pandigma para sa Pilipinas dahil meron pa tayong 6 na mga brand new offshore patrol vessel na manggagaling pa rin sa South Korea at 2 pang malalaking warship na magmumula naman sa Indonesia para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Itong China mga kabayan, puro yabang lang. 2 barkong pandigma ng mga kaalyado ng Pilipinas ang naglayag mula sa baybayin ng Zambales at pumasok sa Taiwan Strait. Ang warship na HMAS Brisbane ng Australia at HMCS Verity Quebec ng Canada ay naglayag sa pinakasensitibong daluyan na inaangkin ng China bilang teritoryo nitong Biyernes lamang. Ayon sa tagpagsalita ng People's Liberation Army Eastern Theater Command, sila daw ay nakahanda upang bantayan ang mga barko ng Australia at Canada. Tinawag ng China na provokasyon ang paglayag ng HMAS Brisbane at HMCS Verity Quebec sa Taiwan Strait. Ipinakita ng 2 bansa na hindi pag-aari ng China ang buong South China Sea.
Ayon sa People's Liberation Army Eastern Theater Command, kanilang sinusundan ang galaw ng dalawang barko. Sa ibang balita naman, Venezuela nag-deploy ng kanilang Iranian-made fast attack boats o tinatawag nilang Soft Guard class speedboats upang hadlangan ang anumang posibleng banta ng Estados Unidos. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang Soft Guard class speedboats ay armado ng dalawang Nasir anti-ship cruise missiles na kaya daw tamaan ang target sa layo na 70 hanggang 140 kilometro. Nakahanda daw ang Iran na tulungan ang depensa ng Venezuela. Sa tingin niyo mga kabayan, kaya bang tapatan ng dalawang Soft Guard class speedboats ng Venezuela ang puwersa ng Amerika? Pasando revista a toda la capacidad misilística de la Armada Bolivariana. Un logro que vamos en pleno desarrollo y que vamos avanzando pues para toda la capacidad de combate de la Armada Bolivariana. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Laban Pinas.